Magandang hapon mga kapatid. Tayo ngayon ay magtutulak kay Bro Jody na Karosa. Uy, sino to bro? Santa Maria Cleofe. Okay. Bro Jody, dating MCGI at born again. Bro Mago, handog ng Iglesia ni Manalo, kulto ni Manalo. Ay, dito tayo. Ayan mga kapatid. Ayan. Para sa mga hindi nakakaalam, yung mga protestae dyan na nagko-comment sa mga basa sa Biblia pagpuprosesyon, nakakapsyon na dyan sa isa-is ng Josue. Niligid ni Josue, binuhat nila yung kabanantipan at katuruan ng mga apostol sa kabanantipan. 9:5 ng Hebreo, mayroon 2 larawang inanyuan. Ngayon, anong ginawa ni Propeta Josue doon? Sabi siya sa isa-is ng Josue, binuhat nila at niligid nila ang bayan. Gayon rin sa panahon ngayon. Bakit? 5:17 ng Mateo, Kristo mismo nagsabi, sapagkat ako'y naparito upang hindi sirain ang kautusan, kundi upang tuparin ni ang mga propeta. Si Josue, propeta, tinuloy rin ni Kristo yung pagpuprosesyon kung logically and biblically usapan ng pag-uusapan natin. Kasi ang hanap na itong mga protestante, mabasa letra por letra, lalabas niyan, labag na tayo doon sa pinangangaral ng mga apostol. Bakit ang pangasiwa ng mga apostol sa bagong tipan? 3:6 na 2 Korinto na kami naman na pinamaging sapat na ministro ng bagong tipan, hindi sa titik. Ibig sabihin ng hindi sa titik, hindi letra por letra. Tanong, meron bang mabasa sa panahong Kristiyano na prosesyon? Meron. Dahil yung ginawa ni Propeta Josue dun sa kabanantipan na merong 2 larawang inanyuan sa isa-is ng Josue na niligid nila ang bayan, gayon rin ang ginawa ng mga apostol at nila Kristo. Bakit? Tradisyon kasi yan. 3:6 of 2 Thessalonians, that tradition that received us. At isa dun sa tradisyon, yung ginawa ni Propeta Josue, dahil lang sabi ni Kristo, 5:17 ng Mateo, ako'y naparito upang hindi sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ni ang mga propeta. Si Josue, propeta, kaya sa panahong Kristiyano, tinupad nila Kristo yan. Hindi nga lang letra por letra. Dahil ang mga apostol, hindi sola scriptura. Dahil ang iniwan ni Kristo, hindi Biblia. Dahil ang Biblia, na-canonize lang, nagkaroon ng translation, nagkaroon ng chapter and verse nung 4 o 5 AD, Pope Damasus and Saint Jerome, mga church father natin yan. Wala si Soriano dyan, wala si Manalo dyan, wala si Villanueva dyan, dahil mga bulaan yan na sulpot na tinutukoy sa May 24:24 ng Mateo. Tayo, di naman tayo sumulpot. We are existing 2,000 years ago. And according in 8:8 of Job, read the book of history and see, mabasa sa history, sa Groyler Encyclopedia, the Catholic Church is 2,000 years ago. Church have a 120 persons in that society founded by Jesus Christ. Ayan. Napansin mo pa yun Basta pag-ulit sa tulad ng punto. Tulak tayo mga kapatid. Ayan, si Bro Mago. Anong masasabi mo, bro? Ano ba? Masasabi mo, di naman sinabi masasabi ko. Magandang hapon po. Magandang hapon. Nahiya po si Bro Mago. Ikaw naman, masasabi mo? Magandang hapon mga kapatid. Magandang hapon. Itutulak na natin. Magandang hapon. Magandang hapon din. Magandang hapon daw. Magandang hapon rin. At patunayan ko na sumulpot ang doktrina ninyong tradisyon. Paano sumulpot? Inaral ng mga apostol yan. Pambihira ka naman, no? Si Apostol Pablo nagsulat yan At lahat ng sinusulat ni Pablo, 14:37 ng unang Korinto, galing sa Diyos. Tapos kukontrahin mo, Seventh-day Adventist ka, para kang INC. Taranta. Pumumura tuloy tayo dito. Paano sumulpot ang tradisyon? Mga apostol ang nagsulat niyan. At lahat ng isinusulat ng mga apostol, 14:37 ng 1 Corinthians, galing sa Diyos. Ano yung isa sa sinulat ng mga apostol, lalong-lalo na si Apostol Pablo? In 3:6 of 2 Thessalonians, yung tradisyon na ni-receive nila sa Panginoon. Tapos sasabihin mo, sumulpot, hampasin kaya kita ng hanger. Butata ka na naman, 3A Media. Ayan ang mahirap sa inyong mga Seventh-day Adventos. Masyado na kayong mamentos. Palibasa, puno nyo, walang otorisasyong mangaral. 2:11 ng unang Timoteo, ang sabi ni Pablo,
ang babae mag-aral at tumahimik na may buong pagkapasakop. 12, ngunit di ko pinahintulot babae magturo ni magkaroon ng pamumuno. Kayo naman sa Ellen G. White, nasa official doctrine ninyo, nung Seventh-day Adventist Belief, 27 Fundamental Doctrine, inaamin ninyo na ang founder ninyo si Ellen G. White. Samantalang ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko pinahintulot ng babae magpuno. Tapos yung puno nyo naman, nagpuno babae. Pambihira ka naman, oh. Kaya ang hirap sa mga Seventh-day Adventist. Kaya kung talagang sumusunod talaga sa Diyos itong si Ellen G. White, naglaban na lang sana ng brief ng asawa niyang may ipot ito. Makulit eh. Hindi nakinig kay Apostol Pablo eh. Ate. Ayan lang. Tsaka nakita patulan. Mamaya ka na. Mabubutata ka na naman ni Bro Paul Alima sa debate ninyo. Ano bang pangalan na ito? Si Istoryang Biblikal. Hindi naman Biblikal sinasabi mo, oy. Bro AJ. Hi, Bro Jared. Pataka lang ka, Jared. Pasalamat kay Biyay. Harap supalpal ka sa akin. Hindi supalpalin mo at hampasin kita ng hanger. 2:27 ng Apokalipsis. Bakit hindi ka humarap? Keep mo ang mga argumento mo kapag humarap ka sa topic. Si Chris Bacalares ang iharap ninyo dahil matagal na yung hamon ko kay Chris Bacalares. Pamatundaan niya, sumala sa Biblia ug sa referensya, ang Seventh-day Adventist ay nitukod ni Kristo. Sumala sa Biblia ug sa referensya, tutol ako. Patunayan ko, founded by Ellen G. White ang Seventh-day Adventist at patunayan ko, ang Holy One Roman Catholic Church ay itinayo ni Kristo. Sumala sa Biblia ug sa referensya. Si Chris Bacalares. Hindi kayo yung mga alagad ni Chris Bacalares yung nagchat-chat dito. Doon pa lang, naghamon na ako sa Cagayan de Oro kay Chris Bacalares. Wala namang lumitaw na Chris Bacalares. Tas kayo. Pastilan naman. Keep up. Work ka panalig. Hello bro Ariel. Ayun. Mga kapatid, Noe, Regan Mendoza, Noe Recania. Ayan. Magandang hapon sa inyo. Tiger Heart Rabong. God bless you, brother. Jingjing. Wala katoliko sa Baribulto, kapatid. Tama. Dahil wala naman sa official doctrine nating mga katoliko o sa Catechism of Catholic Church na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Namamaratang lang itong mga protestain na ito gaya ng Iglesia ni Cristo at Seventh-day Adventist. Ilalabas niyan, hindi talaga sa Diyos yung mga yan dahil namamaratang. Dahil ang namamaratang, arguing o nagsasalita na walang, ano ba tawag doon? Walang ebidensya. Yun ang pamamaratang. Gaya ng ginagawa ng mga protestante. Ayan. Ayan. Maling-mali. Pasalamat ka talaga. Punta ka Manila. Nasa Manila ako. Gusto mo i-drop ko yung location ko? Magdiskusyon tayo. I-chat mo ako. At hindi kita atrasan. O patunayan mo na kaming mga Katoliko nagsimba sa mga ribulto o sa mga Diyos-Diyos, tutol ako. May tanong ako. Yes, kapatid na Melchizedek Ambe Costan, dahil nakuha natin ito sa Shroud of Turin. At yung Shroud of Turin, yun yung labi at nung naitas yun, that is a type AB. Ngayon, yung Eucharistic miracle naman, dahil ang sabi nga ni Kristo sa 26:26 of Matthew, this is my body. Yung subject of the sentence sa sinabi niyang katawan, yung hawak niyang ostya, yung host. Ngayon, nung nagkaroon ng Eucharistic miracle, yung dugo na itines doon is type AB. Therefore, magkamatch sila ng DNA nung nasa Shroud of Turin. Ibig sabihin, yung nasa Shroud of Turin na mukha ng lalaki, si Kristo yun. Dahil ka-type AB niya, yung nasa ostya. Kaya totoong nasa atin si Kristo. Kaya nga walang Eucharist itong si Ellen G. White eh. Tinapay at burger ang nandito eh. Watching from Bukidnon. May gatas ka pa sa labi. Wala naman akong gatas sa labi eh. Pawis to eh. Talaga itong si Istorya talagang binulag na. Kaya tamang-tama sa iyo nasa 4:4 ng ikalawang Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutan kayong mga Seventh-day Adventot. Wala naman akong gatas sa labi. Pawis to kasi mainit. O Jared, supot ka pa. galit na mga protestante ah. Diskusyon na lang.
Patunayan ninyo na kami nagsimba sa mga ribulto ayon sa referensya at ayon sa Biblia, tutulak ko. Pumunta kayo dito o kaya sa online tayo, may Russia TV. Sa May, tapusin ko lang si Archie Añedes. May gatas. Tayo, pasalamat ka. Pasalamat no. Thank you, Chris. Thank you. Sabi mo, pasalamat ako eh. Thank you. Oh. Alam nyo, atasan ko kayo. Si Chris Bacalares ang iharap ninyo. Sabihin nyo may gatas. Paano may gatas? Kape iniinom ko. Coke. Hindi naman ako umiinom ng gatas. Bihira ka. Mamaratang ka talaga, oh. Talagang hindi sa Diyos yung ginagawa nito, eh. Patay ta. Tunukot. Ano yan? Ano yung dating Ha? Di ba dating umili? Nag-aaway-away. Huwag muna kayo mag-away. Nag-aaway mga protestante sa komento. Birahin kayo ng mga kapalit yan. Hi, love. Ikaw ang binulag. Turo mo, bigay mo sipin na. Ba cellphone number? Russia TV tayo. Ba't number sa number? Mr. Bean. Bihira ka naman. Ano tayo para may kaayusan? Ikaw hindi ka nakikinig kay Pablo. Kung nandito si Pablo, baka dagukan ka. 14:40 ng unang Korinto, ang sabi ni Pablo, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. Paano magiging kaayusan? Number lang. Paano tayo? Para sa TV. Sabihin mo, may gatas pa sa labi. Tanong, kung may gatas ako sa labi, bakit pumapatol ka sa may gatas sa labi? Hindi ba child abuse yan? Sabi ni Pedro, pasakop kayo sa palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Kung i-child abuse mo ko, hindi ka nagpapasakop sa palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Therefore, mismong Panginoon, itinatakwil mo 12:48 ng 1. Paano ka lalaban ng diskusyon? Dyan pa lang sa comment, hindi ka na makascore. Talaga itong mga protestante na to, ha? Wala si GA. Wala pa. Oh. Hindi na gusto nila upgraded. Ganyan, o ano. Video at Maganda. Kita-kita tayo mga kapatid. Yung sakop mo mali, wala bibigyan. O yan, hindi na kita papatulan, hindi mo pa palang yung tanay. Tsaka na kita papatulan pag ay assignment mo bago ka lumaban sa akin ng debate. Hanapin mo yan sa unang Pedro. May gatas ako sa labi daw. Mga gantong tao, di na pinapatulan ito eh. Mas pakikinggan ko na lang si Pablo. 3 Gs ng Tito. Ang sabi niya, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una't ikalawang pagsaway, itakwil mo. Nakailang saway na ako sa'yo. Itakwil na kita. I-block na muna kita. Para hindi ka maingay dyan. Nakakaabala ka sa mga kapatid. Ayan. Hayaan mo mga kapatid ang mag-comment. Protestant are not welcome in this life. Pero kung gusto nyo, magdiskusyon tayo sa Russia TV para merong kaayusan. Ah. 129. Sabi ni Ken Gonzales, ito sagutin natin ito. Sabi, hindi ka ililigtas ng Diyos mong rebulto. Wala naman sa sisisi na Diyos namin yan, ano? Kaya naman sa kisim ka kung
magliligtas. Naniniwala lang naman ako iligtas nito dahil sacred region ito eh. Ang magliligtas sa amin, doon ay ang Diyos na gumagawa na naggumawa nito. So, rest ng ikalawang kronika, mukha ka ng larawang kinagapan na binatch ito. Sa Diyos. At ang Diyos na yun, God's dressing ito, nahihintay na kung mapalang na pagkakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na pagligtas kasi Yesus ang magliligtas sa amin. At yung magliligtas sa amin, sa papaanong paraan kami ililigtas? Sa pagsunod sa kanyang utos. Bakit? 12:48 naman dahil ang pagtapon kay Kristo, pagtapos utos Kristo. At isang sa utos ay pinahuli ni Kristo. 5:10 ng Mateo, ipausan sa Magbeta. At isa doon, 3 ng ikalawang kronika, yung gumawa ng larawang inanyuan. At ibinalot sa ginto. Sabi nga, di naman binalot sa ginto eh. Kung bihira ka naman. Ano makikita mo bro yung mga protestante? Talagang mas mali sila, no? Di ka puwit, oy. Sa araw na pag-uwi, hindi naman talaga kapatid. Nagsabi magdapat. Pag sinabi kong pinako, siya ng wala ka totoo sa akin. Ano mo siya sabihin with ako? Kaya ng existence, walang matisupan ng magawa tuloy. At di ka sala. Ibig sabihin, may possibility pa rin ng masala. Pati naman mga protestante na nag-body ko pa rin. Pinaparasangan na ako eh. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Basahin mo yung sinasabi ko. Hindi ka naman. Kung meron lang comment ng action, pwede mo kutusan yung mga nagko-comment. Kutusan yung mga protestante nito eh. Marami masyadong close contact. Jared, nag-like mo. Okay. Teka nga. Sabi, Jared Almora, challenge ko sa'yo. Kung totoong utos ng Diyos, kumain ng sarili niyong rebulto, patay na nagmimilagro yan. Ang makagawa ng milagro ng Diyos. Bakit? 8 rin sa Roma. Sino magsasalabas sa makikita ng Diyos? Ang Diyos ang maanap. At wala naman sa katikisim na ito pag-milagruhin namin. Paglirakan naman. Yung utos ng Diyos, mas yung milagro, yun ang Diyos na nag-utos sa akin. Ito, sa text ng ikalawang na 6:20 ng unang hari, yun ang mag-milagro. Hindi ito. Ay, ito. Huwag ka na. Hindi mo naintindihan. Ikaw ang piso. Rodray, awat. Awat, Rodray. Ano kagulan dito? Parang sisigan mo. Bro, eh. Yung cellphone ko. Ayan, hanggang dito na ulit mga kapatid. At palubat na rin tayo. Putol-putulin ng signal. Sibutan.